Pumipila po para ho dito sa Mga AKAP. politiko. Pumipila po sa mga tanggapan ng mga congressman, mga senador o mga politiko. Opo, at hindi binalikan dahil nabawasan po yung karapatan nilang i-exercise yung pag-complete ng budget. Opo, So, yan po ang mga problema natin ngayon. Opo, pero Professor, but going back, kasi ito hong issue po ng fill in the blanks na ito, no? Lumabas lamang matapos nga itong revelation ni Congressman Ungab. Pero originally po, dati na po natin pinag-uusapan yung question ninyo mismo, no? Sa naging itsura ng budget, di ba? Na mas malaki pa nga yung public works sa education. Kumusta na po yun, ma'am? Yung pong inyong ginagawang pag-aaral para nga po ito'y maisampa na sa Supreme Court. Opo, yan po ay dinadraft na natin ngayon dahil tutuloy po talaga natin. Ang tinitingnan po natin ay ang mga multiple bases para ideklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. Kasama na rin po dyan ay yung requirement nga po na dapat education ang priority. Gusto natin na ang Supreme Court ay mag-decide na kung paano ba natin dinidefine ang education bilang priority sector. Kasi kung nakita naman po natin itong government natin, pati budget ng PMA, PNPA, Local Government Academy ay sinama sa computation ng education sector. So kasama rin po yan. Ang alam ko rin po ay may ilang batayang sektor na magpa-file ng case sa tutok dito sa education sector. Pero tayo po ay, ang pinag-aaralan natin, hindi lamang yung sa education, kundi lahat ng maaari nating isama sa pag-question ng constitutionality ng General Appropriations Act ay isasama na natin. Okay, ma'am, sorry po for for being insistent. Kailan yan, ma'am? Kasi ma'am, importante po kasi agad-agad na na maisampa di po ma'am, ano? Kasi kung may problema nga para ma-hold kung sakasakali itong appropriation sa public works na ang laki nga po ng kinain. Opo. Malamang po mga within February ay maipasa na natin yan. Kasalukuyan na po itong dinadraft. Kasi po ang sinasama na rin dito, hindi lang yung sa education sector, pati yung zero subsidy sa PhilHealth, isasama na rin natin. Pinag-aaralan din natin kasi unti-unti po nating nadidiscover na yung mga yung mga special fund na kung saan dapat ay malinaw yung mga batas na nagtatakda na dapat ganito yung inallocate na budget, no? Pero binabawasan palagi ng Kongreso. So, yan pong mga tanong na yan ay importante dahil nakatakda na po sa mga batas natin na ganito dapat yung ina-allocate na budget sa mga sektor pero hindi sinusunod ng Kongreso. So, kasama na po yan sa mga hinihimay natin. Okay, thank you. Ma'am, meron pong event sa Friday, Enero 31 at ito po ay sa EDSA Shrine. Can you just confirm this event? At ito ho ba ay anong event at kasali po ba ang inyo pong grupo dito? Ano pong grupo ito, ma'am? Yes po. So sa January 31 po, 2 to 8 p.m., nag-organisa po tayo ng isang indignation rally. Isa po itong concert rally dahil pagod na po ang taong bayan sa mga usapin ng korupsyon. At kailangan po nating pag-igtingin yung mga karapatan natin bilang taxpayers para mag-demand ng accountability sa ating mga politiko. In-enumerate po natin yung mga panawagan. Kasama po dito yung pag-demand ng pag-file ng kaso sa Supreme Court dito sa General Appropriations Act na dapat ay inuuna ang interes ng taong bayan. Nagdedemand din tayo na i-abolish ang confidential fund. Nagdedemand tayo na i-disclose yung lahat ng recipient ng mga ayuda para magkaroon tayo ng people's audit. But at the same time, dinidemand din po natin kasi ang pakiramdam ko, specifically ako halimbawa po itong kongreso natin nakuha na yung pork barrel nila, lahat ng proyektong in-insert nila sa budget. Inaliw-aliw ang taong bayan dito sa mga Quadcom hearings at saka mga public accountability hearings pero walang ginagawang pagkilos, no? So, dinidemand din po natin ang Kongreso natin at si President Marcos na i-exercise ang kanilang constitutional mandate para gawin ang impeachment ni VP Sara at i-file na yung mga kaso na nababatay sa lahat ng mga ebidensya na inilatag nila dito sa House of Representatives. Kaya ang panawagan po natin dyan, panagutin ang lahat ng mga corrupt. So ito po ay mangyayari sa EDSA Shrine 2 to 8 p.m. Kasama po natin ang iba't ibang sektor sa programang ito. At ang steering committee po natin ay interfaith, tapos kasama po kami ni Justice Carpio at si General Rio. So yun po yung
kasalukuyang interim steering committee ng Citizens and Clergy for Good Governance. Opo, may mga ngayon pa lang po ay nagpapakalat na ng kung ano-anong informasyon. Di po ba Professor, dito po sa rally na ito, kesyo ito ay pagsasani pwersa ng mga komunista at ng mga, alam niyo na, iba-ibang kulay sa politika, kung ano-ano pong mga pinakakalat nila. Sa mga pangkaraniwan pong mga mamamayan, para lang mas maintindihan natin, ano ba ang importante